Narito ang unang kabanata. Naramdaman ni Alona ang lamig ng marmol sa kanyang mga paa habang naglalakad siya sa malawak, tahimik na pasilyo ng Mansion Villarreal. 5:00 pa lang ng umaga at tanging ang tunog ng kanyang mga yabag, ang tanging ingay na naririnig sa malaking bahay. Sa labas ng bintana, unti-unting sumisikat ang araw, nagbibigay ng gintong kulay sa maulap na kalangitan ng Maynila. Ngunit sa loob ng kanyang puso, tila walang sikat ng araw na nakakapasok. Bawat umaga ay ganito. Gigising siya bago mag-almusal ang buong pamilya, ipaghanda ang hapag, at hintaying bumaba si Doña Gregoria, ang kanyang biyenan, para simulan ang araw sa matatalim na salita. Hindi pa man siya nakakainom ng kape, mararamdaman na niya ang bigat ng buong araw sa kanyang balikat. Alona, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ang mga bulaklak sa gitna ng mesa ay dapat sariwa at walang kahit anong dumi? Boses ni Doña Gregoria, matalim at puno ng pagmamataas, ang pumunit sa katahimikan ng kusina. Kahit nakatalikod pa lamang ang Donya, ramdam na ni Alona ang lamig ng titig nito. Niyuko ni Alona ang kanyang ulo. Opo, Doña Gregoria, pasensya na po. Pasensya? Hindi sapat ang pasensya, Alona. Ang bahay na ito ay sumasalamin sa pangalan ng mga Villarreal. Bawat sulok, bawat detalye ay dapat perpekto. Hindi ka ba natuto sa lahat ng panahong inilagi mo rito? Patuloy na sermon ni Doña Gregoria habang lumalakad palapit. Naramdaman ni Alona ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Nais niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, ngunit alam niyang walang mangyayari. Kung susubukan niyang ipaliwanag, mas lalo lamang siyang pagsasalitaan. Naintindihan ko po. Bulong niya, halos hindi na marinig. Mabuti kung gayon, sabi ni Doña Gregoria, at narinig ni Alona ang pagtunog ng tasa at platito habang umuupo ito sa hapag. At huwag mong kalimutan, mamayang gabi ang malaking party. Ang mga Monteverde ay darating, kaya dapat walang bahid ang lahat. Siguraduhin mong nakasuot ka ng naaangkop na kasuotan. Pinaalalahanan niya ang sarili. Ang party mamayang gabi. Ang pinakamalaking pagtitipon ng mga elite sa Manila. Naisip niya ang simpleng puting damit na balak niyang suotin. Isang regalo pa ni Ramon nung anibersaryo nila. Ngunit ang naaangkop na kasuotan sa paningin ni Doña Gregoria ay malayo sa kanyang inaasahan. Nang hapon na yon, habang naghahanda si Alona sa kanyang silid, kumatok si Yaya Elena, ang matandang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa Villarreal. May dala itong isang kasuotan na nakatupi ng maayos. Alona, ito raw ang ipapasuot sa iyo ni Doña Gregoria. Malungkot na sabi ni Yaya Elena, iniabot ang damit. Tiningnan ni Alona ang kasuotan. Isang puting uniform ng kasambahay, may itim na apron at isang simpleng puting lace sa buhok. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ito ang damit na pinapagawa ni Doña Gregoria para sa kanya. Sa isang party na gaganapin sa sarili niyang bahay bilang asawa ng kanyang anak. Yaya, ano po ito? Tanong niya, halos pabulong. Pasensya na, Alona. Utos ng Donya, sabi niya, para raw hindi mo makakalimutan ang iyong lugar. Naramdaman ni Alona ang pag-akyat ng luha sa kanyang lalamunan, parang may pumilipit sa kanyang puso. Ito na yata ang pinakamasakit na paraan para ipaalala sa kanya ang kanyang mababang pinagmulan. Parang sinasampal siya sa harap ng buong lipunan. Ang kanyang halaga, ang kanyang pagkatao, ay binabato sa putikan. Pero wala siyang nagawa. Alam niyang kung susuway siya, mas malala ang mangyayari. Napakawalan siya ng malalim na buntong hininga. Sige po, Yaya, susuotin ko. Pagdating ng gabi, ang Mansion Villarreal ay naging isang palasyo ng ilaw at musika. Mga makikinang na sasakyan ang nakaparada sa labas, at ang mga bisita, nakasuot ng pinakamagagarbong damit ay dagsa sa loob.
Bawat sulok ay puno ng tawanan at pag-uusap. Lumabas si Alona mula sa kanyang silid, nakasuot ng puting uniforme. Bawat hakbang niya ay parang libo-libong tinik ang dumudurog sa kanyang mga paa. Naririnig niya ang mga bulungan, ang mga patingin sa kanya. Ang ilang mata ay puno ng pagtataka, ang iba ay pagkaawa. Ngunit marami rin ang may mapanuring tingin. Naramdaman niya ang init ng mga mata, ang bigat ng bawat sulyap. Nais niyang tumakbo, magtago, maglaho. Ang buong katawan niya ay nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa matinding kahihiyan. Pinilit niyang maglakad ng diretso, taas ang ulo, ngunit sa loob niya, dinudurog siya. Nahanap niya si Ramon, ang kanyang asawa, sa isang grupo ng mga businessman. Nakasuot ito ng isang mamahaling barong Tagalog, kausap ang mga kasosyo sa negosyo. Nakuha niya ang atensyon nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang bahagyang gulat at pagkadismaya sa mukha ni Ramon. Ngunit agad itong nawala. Tumingin lang ito sa kanya at sa loob ng ilang segundo, ipinikit nito ang mga mata. Tila ayaw siyang makita, tila nahiya sa kanya. Pagkatapos, bumalik ito sa pakikipag-usap, tila wala siyang nakita. Ang puso ni Alona ay parang nabasag sa libo-libong piraso. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan, ay iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang pag-ibig niya para kay Ramon ay tila isang kandilang unti-unting namamatay, nauubusan ng sindi. Lumabas si Alona sa hardin, sa likod ng malaking mansyon. Ang sariwang hangin ay hindi makapagpawi ng bigat sa kanyang dibdib. Umupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang puno. At doon, tahimik na bumuhos ang kanyang luha. Bawat patak ay nagsasalamin ng kanyang pighati, ng kanyang pagkabigo, ng kanyang pag-iisip kung bakit siya naroroon. Bakit niya kailangang maranasan ang lahat ng ito? Naisip niya ang kanyang simpleng buhay sa Quezon, puno ng pagmamahal at pagtanggap. Doon, hindi mahalaga ang kanyang pangalan o ang kanilang yaman. Mahalaga ay ang kanyang puso. Pero dito, sa gitna ng karangyaan, wala siyang halaga. Hindi siya nakikita. Ramdam niya ang init ng kanyang mga pisngi sa bawat luhang dumadaloy, para siyang isang ibong nakakulong sa ginintuang hawla, ngunit pilit na tinatanggalan ng mga pakpak. Ang pag-ibig niya kay Ramon ay tila nagiging mapait na alaala na lamang. Kung hindi man lang siya kayang ipagtanggol ng asawa niya, ano pa ang silbi ng kanilang pagmamahalan? Narinig niya ang tawanan ng mga bisita mula sa loob ng mansyon na tila lalong nagpaparamdam sa kanya ng kanyang pag-iisa. Ang musika ay malayo at malambing, ngunit sa kanyang pandinig, tila ito'y isang malakas na ingay na nagpapagulo sa kanyang isipan. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ipahayag ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinubukang pigilan ang hikbi na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagiging walang silbi, ng pagiging isang dekorasyon lamang, ay unti-unting lumalamon sa kanya. Naisip niya ang mga pangarap niya, ang pagiging isang ina, ang simpleng buhay na kanyang pinangarap kasama si Ramon. Ngunit lahat ng iyon ay tila naglaho na sa hangin. Ilang minuto siyang nanatili sa dilim ng hardin. Tanging ang tunog ng sarili niyang pag-iyak ang kanyang naririnig. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa kanya, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Nang biglang, narinig niya ang mga yapak, dahan-dahan, papalapit. Napahinto siya sa pag-iyak. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga mata, umaasa na hindi siya makikita. Ayaw niyang may makakita sa kanyang kahinaan. Baka isa lang ito sa mga kasambahay na dumadaan. Ngunit ang mga yapak ay huminto sa kanyang likuran. Kinabahan si Alona. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang matangkad na babae ang nakatayo sa likod niya, nakasuot ng isang eleganteng itim na gown. Ang kanyang mukha ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang tindig
ay puno ng awtoridad at kakaibang ganda. Ang mga mata nito ay matalim, ngunit merong kakaibang pag-aalala. Nakatitig ito sa kanya at sa loob ng ilang sandali, tila nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Bumuntong hininga ang babae at ang kanyang boses ay malalim ngunit malambing, halos nagtatanong sa hangin. Ikaw ba si Alona Reyes? Napakapit si Alona sa bangko. Ang boses ng babae ay malalim, malambing, ngunit may awtoridad na hindi niya maintindihan. Tiningnan niya ang estranghero, sinusubukang alamin kung sino ito, kung bakit ito naririto. Opo, sagot niya, halos hindi marinig. Ang boses ay pilit na nilalabanan ang paghikbi. Ako po si Alona. Lumapit ang babae, dahan-dahan, at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Ang amoy ng mamahaling pabango ay kumalat sa hangin, kasabay ng sariwang amoy ng mga bulaklak sa hardin. Alam kong hindi mo ako kilala. Simula ng babae, ang tingin ay nakatuon sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Ako si Isabela Monteverde. Nagulat si Alona. Monteverde? Ang pangalang yun ay pamilyar. Ito ang pamilyang inanyayahan ni Doña Gregoria ng buong pagmamataas, ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa buong bansa. Pero bakit siya kinakausap ng isang tulad nito? At bakit may kakaibang lambing sa tono nito? Hindi siya sumagot. Naghintay lamang siya. Nakita kita kanina sa loob. Patuloy ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Alona. Puno ng isang uri ng lungkot na tila matagal nang kinikimkim. At may kakaiba akong naramdaman. Hindi maintindihan ni Alona. Kakaiba? Dahil sa uniforme niyang suot? Dahil sa kanyang kalagayan? Niyuko niya ang kanyang ulo, nahihiya. Ngunit inabot ni Isabela ang kanyang kamay at dahan-dahan itong dumapo sa balikat ni Alona. Ang hawak nito ay magaan, ngunit puno ng sinseridad. Alam kong nahihirapan ka, malumanay na sabi ni Isabela. At alam kong marami kang pinagdadaanan. Pero ang totoo, Alona, hindi lang yun ang nakita ko sa'yo. May nakita akong pamilyar. Isang bakas mula sa matagal ng nakaraan. Nagtaka si Alona. Ano ang ibig sabihin nito? Bakas? Mula sa nakaraan? Ang kanyang pagkabigo at kalungkutan ay tila napalitan ng isang malaking katanungan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Isabela. Isang ngangiting malungkot, ngunit may pag-asa. Maraming taon na ang lumipas. Isang trahedya ang nangyari sa aming pamilya. Isang sunog na kumitil sa buhay ng aking mga magulang. At sa aking nakababatang kapatid. Bumilis ang tibok ng puso ni Alona. May kirot siyang naramdaman sa dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sunog? Kapatid? Matagal ko na siyang hinahanap. Bawat muka, bawat kwento, inaalam ko. At nang makita kita kanina, may bumulong sa akin. Mayroon akong pakiramdam na hindi ka lang basta kasambahay dito, Alona. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Alona. Mahigpit, tila ayaw nitong pakawalan. Ang init ng kamay ni Isabela ay parang dumaloy sa kanyang buong katawan, nagbibigay ng kakaibang ginhawa at takot ng sabay. May kung anong koneksyon siyang naramdaman, isang bagay na higit sa ordinaryong pag-uusap. Alam kong mahirap itong paniwalaan, patuloy ni Isabela. Ang kanyang tinig ay halos pabulong na ngayon, ngunit puno ng bigat. Ngunit may mga bagay na hindi ko maaaring ikubli sa'yo. Mayroong mga alaala, mga marka, na tanging ang magkapatid lang ang makakaalam. Dahan-dahang hinila ni Isabela ang manggas ng damit ni Alona. Inilantad ang pulso nito. Mayroong maliit, bilog na peklat doon. Bahagya ng kumupas na tila dulot ng isang lumang paso. Gulat na tiningnan ni Alona ang peklat. Matagal na niyang kinalimutan iyon. Ang kanyang pamilya sa Quezon ay nagsabi lang na aksidente yon noong bata pa siya.
isang maliit na sugat mula sa kalan. Ngumiti si Isabela, isang ngingiting punong-puno ng kirot at ginhawa. Pareho tayo, Alona. Nagkaroon tayo ng parehong insidente noong mga bata pa tayo. Isang maliit na paso sa pulso mula sa isang lumang kalan na ginagamit ni nanay. Akala ko, wala nang makakaalala niyan. Nagulantang si Alona. Ang peklat, ang sunog, ang mga Monteverde, ang lahat ng ito ay tila nagsasama-sama, bumubuo ng isang larawan na hindi niya inaasahan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ngunit higit pa doon, dagdag ni Isabela, inilabas ang isang maliit, lumang locket mula sa kanyang leeg. Binuksan niya ito at sa loob ay may dalawang maliliit na larawan. Isang masayang mag-asawa at isang larawan ng dalawang batang babae, magkahawak kamay. Ang isa ay bahagyang mas matangkad kaysa sa isa. Sa likod ng locket, may inukit na pangalan, Maria at Isabela. Ito ang mga magulang natin. At ito, tayo nung mga bata pa tayo, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila may basag. Ang totoo, Alona, ang pangalan mo ay hindi Alona Reyes. Ang tunay mong pangalan ay Maria Reyes Monteverde. Ikaw ang nakababatang kapatid ko, ang aking Maria, na matagal nang nawawala at akala ko ay patay na sa sunog. Nataranta si Alona. Ang locket, ang mga pangalan, ang peklat, ang lahat ng ito ay labis para sa kanya. Ang mundo niya ay tila umikot at ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay nawasak sa isang iglap. Hindi siya isang Reyes, siya ay isang Monteverde. Ang pamilya niya sa Quezon. Sino sila? Bakit nila siya itinago? Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya makapagsalita. Ang mga luha ay muling umagos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan dahil sa kahihiyan, kundi luha ng matinding pagkabigla at pagkalito. Niyakap ni Isabela si Alona. Mahigpit, punong-puno ng pagmamahal na matagal nang kinikimkim. Hindi ka nag-iisa, Maria. Andito na ako. Magkasama na tayo. Sa hindi kalayuan, sa gilid ng malaking bintana ng mansyon, nakatayo si Doña Gregoria. Matagal na niyang pinapanood ang dalawang babae sa hardin. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala. Nakita niya ang pagyakap, nakita niya ang locket, at nakita niya ang matinding gulat sa mukha ni Alona. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi ito maaaring mangyari. Ang sikreto niyang matagal nang iningatan. Ano ang pinag-usapan ninyo ng babaeng yan? Ang boses ni Doña Gregoria ay parang nagtatago sa dilim, matalim at puno ng banta. Pumunit sa katahimikan. Napalingon si Alona. Gulat? Gulat. Ang mukha ni Doña Gregoria ay puno ng galit at takot. Ang kanyang buong pagkatao ay biglang napuno ng kaba. Tila narinig ng biyanan niya ang lahat. Ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Hindi lang siya isang kasambahay na nahihiya. Siya ngayon ay isang sikreto na nabunyag at ito ay magbabago sa lahat. Hindi lang siya isang kasambahay na nahihiya. Siya ngayon ay isang sikreto na nabunyag at ito ay magbabago sa lahat. Tila tumigil ang mundo ni Alona. Ang mukha ni Doña Gregoria ay parang multo sa dilim. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at matinding pagkabahala. Ang boses nito ay puno ng kamandag na tila anumang oras ay sasabog. Doña Gregoria, bulong ni Alona, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakawala siya sa yakap ni Isabela na ngayon ay tumayo rin at humarap sa matanda. Hindi ka ba marunong sumunod, Alona? Singhal ni Doña Gregoria, ang kanyang titig ay matalim na parang balaraw. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na iwasan ang mga taong hindi mo kaantas? At kayo naman, binibining Monteverde, ano ang karapatan ninyong makipag-usap sa aking manugang? At sa gitna pa ng aming sariling party. Tumindig si Isabela, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at walang takot. Ang usapan namin ni Alona ay hindi ninyo saklaw, Doña Gregoria.
At kung ang antas ang pag-uusapan, tila nagkakamali kayo sa inyong paghusga. Lalong namula ang mukha ni Doña Gregoria. Kung gayon, ano ang pinag-usapan ninyo? Bakit kayo nagtatago rito sa hardin na tila may pinaplano kayong masama? At bakit ang aking manugang, na dapat ay naglilingkod sa mga bisita, ay umiiyak sa isang sulok? Hindi sumagot si Alona. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa mga revelasyon ni Isabela. Maria Reyes Monteverde, siya. May mga bagay kaming kailangang pag-usapan na matagal nang dapat nabunyag. Matapang na sabi ni Isabela. At ang totoo, Doña Gregoria, alam kong may alam kayo sa mga bagay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Gregoria. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Wala akong alam sa anumang pinagsasabi ninyo, mga baluktot na istorya. Huwag ninyong subukang siraan ang pangalan ng mga Villarreal. Siraan? Tumaas ang isang kilay ni Isabela. O baka naman, Doña Gregoria, ang totoo ay ayaw ninyong lumabas ang katotohanan dahil ito ay magpapabagsak sa inyo? Isang matinding tensyon ang bumalot sa tatlong babae. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay bahagyang nakasisiwang sa kanilang mga mukha. Ngunit ang kanilang mga anino ay mas malaki at mas madilim. Naramdaman ni Alona ang pag-init ng kanyang ulo. Ang lahat ng kahihiyan, kalungkutan, at ngayon ay ang pagkabigla at takot ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang naramdaman. Isang maliit na kislap ng galit. Galit dahil sa kanyang pagiging biktima. Galit dahil sa mga sikreto. Doña Gregoria, nagsalita si Alona. At nagulat siya sa kanyang sariling boses. Ito ay matatag, hindi katulad ng dati. Totoo ang sinasabi ni Binibining Isabela. May mga bagay kaming nadiskubre, mga bagay na hindi ninyo maaaring itago habang buhay. Sa huling sinabi ni Alona, tila may sumabog sa loob ni Doña Gregoria. Ang kanyang mga mata ay parang apoy, at lumakad ito palapit kay Alona na tila susugod. Walang hiya, sigaw ni Doña Gregoria. Ang kanyang boses ay halos hindi na mapigil. Ang isang tulad mo? Lalabanan ako? Hindi mo pa rin nakikita ang iyong lugar, Alona. Kasambahay ka lang dito. Isang kasambahay na pinulot sa kung saan. At tandaan mo, kahit kailan, hinding-hindi ka magiging isang Villarreal. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na bumagsak ang balikat ni Alona. Tumayo siya ng tuwid. Sa likod niya, ramdam niya ang presensya ni Isabela na tila isang pader ng suporta. Hindi ninyo ako maaaring diktahan, Doña Gregoria? Sagot ni Alona. Ang kanyang tinig ay malamig at malakas. Hindi na ako ang dating Alona na inyong sinasaktan. At simula ngayon, hahanapin ko ang katotohanan, ang buong katotohanan. Tila nabingi si Doña Gregoria sa narinig. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay tiningnan si Alona. Pagkatapos ay si Isabela na tila sinusuri ang kanyang mga kalaban. Alam niyang hindi ito biro. Ang matagal niyang iningatang sikreto ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Naramdaman ni Alona ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magtatago. Ang uniforme ng kasambahay na suot niya ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang balabal ng katatagan. Sa hindi kalayuan, sa isang madilim na sulok, nakatago si Ramon. Narinig niya ang lahat. Ang pag-uusap ni na Alona at Isabela, ang galit ng kanyang ina, at ang matatag na sagot ni Alona. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat at isang unti-unting pagdududa ang gumagapang sa kanyang puso. Ang tinig ni Doña Gregoria ay nanatiling matalim at puno ng banta. Malalaman mo kung sino ang kinakalaban mo, Alona. Pagsisisihan mo ito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na siya natakot si Alona. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela at magkasama silang humakbang palayo kay Doña Gregoria.
papalabas sa dilim ng hardin. Ang gabi ay sariwa, ngunit ang simoy ng hangin ay tila nagbabalita ng isang nalalapit na bagyo. Ang mundo ni Alona ay gumuho, ngunit mula sa mga guho, mayroong umuusbong na bagong Alona, isang Maria, at ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman ni Alona ang lamig ng aircon sa loob ng mamahaling sasakyan ni Isabela habang papalayo sila sa Mansion Villarreal. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, bumibilis ang tibok sa bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng nangyari sa nakaraang ilang oras ay parang panaginip, isang masalimuot na bangungot na may kakaibang kislap ng pag-asa. Siya si Maria Reyes Monteverde, kapatid ni Isabela. Ang kanyang pamilya sa Quezon. Sino sila? Bakit nila siya kinuha? Bakit nila itinago ang totoo? Ang isip niya ay punong-puno ng mga tanong na tila walang sagot. Naramdaman niya ang kamay ni Isabela na mahinang pumindot sa kanyang balikat. Kumalma ka, Maria. Andito na ako. Ligtas ka na. Maria? Ulit ni Alona. Ang boses ay basag. Hindi ko maintindihan, ate. Paano? Bakit? Ang lahat ng alam ko, isang kasinungalingan ba? Bumuntong hininga si Isabela. Hindi ko masisisi kung ano ang nararamdaman mo, Maria. Maraming taon na rin akong naghahanap ng kasagutan. At ngayon, sa wakas, narito ka. Ipinark ni Isabela ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Malayo sa mga prying eyes, hinarap niya si Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at pagmamahal. Noong 6 na taong gulang ako at 4 ka pa lang, nangyari ang trahedya. Isang malaking sunog sa aming bahay sa Laguna. Walang nakaligtas maliban sa akin. Akala ng lahat, kasama ka sa mga nasunog. Umiling si Alona. Hindi. Imposible. Sabi ng nanay at tatay ko, sila ang pamilya ko. Alam ko, malumanay na sabi ni Isabela, at mahal kita sa kung sino ka. Pero ang totoo, Maria, may mga tao na hindi gustong lumabas ang katotohanan. Mayroong mga nangyari pagkatapos ng sunog na. Nakita ko sa mga lumang dokumento ng aming pamilya. Mga dokumento na halos sirain na. Ibinigay ni Isabela kay Alona ang isang sobrang luma, tila matagal nang nakatago. Sa loob ay may mga lumang litrato, isang larawan ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae at 2 bata, si Isabela at isang batang babae na may parehong bilog na peklat sa pulso. Sa isa pang larawan, makikita ang mga labi ng isang nasunog na bahay at sa ilalim ng mga litrato, may mga kopya ng lumang birth certificate ni Maria Reyes Monteverde. Tinignan ni Alona ang mga dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga detalye ay tumutugma sa sinasabi ni Isabela. Ang mga litrato ay may kakaibang pamilyar na pakiramdam. Ang batang babae sa litrato, iyon ba siya? Ang pamilya Reyes, hindi sila ang tunay mong mga magulang. Patuloy ni Isabela. Mayroon akong hinala na may nagbayad sa kanila upang kupkupin ka at itago ang iyong tunay na pagkatao. At alam kong kung sino ang may kakayahang gawin iyon at sino ang makikinabang sa pagkawala ng mga tagapagmana ng Monteverde. Napatingin si Alona kay Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Doña Gregoria? Tumango si Isabela, ang kanyang muka ay puno ng kapaitan. Si Doña Gregoria at ang kanyang asawa, ang ama ni Ramon, ay may malaking utang sa aming pamilya. At sa pagkamatay ng aking mga magulang, at sa akala nilang pagkawala mo, sila ang unang makikinabang sa pagbagsak ng Monteverde Holdings. Naging madali para sa kanila na kontrolin ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Alona. Ang babaeng tinawag niyang ina ng kanyang asawa, ang babaeng patuloy siyang kinukutya at pinapahirapan. Siya pala ang dahilan kung bakit siya nawalay sa tunay niyang pamilya.
Isang galit na matindi ang umusbong sa kanyang dibdib. Mas matindi kaysa sa kahihiyan na kanyang naramdaman kanina. Pero bakit hindi nila ako pinatay? Tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay tila huni. Siguro, sagot ni Isabela. Hindi sila sigurado kung gaano mo naaalala. At mas madali kung ikaw ay buhay, ngunit walang alam sa iyong pinagmulan. Isang buhay na kasambahay na hindi magiging banta sa kanilang kapangyarihan. Napakasakit. Ang lahat ng paghihirap niya sa loob ng mansyon, ang lahat ng pangungutya, ay hindi lang dahil sa kanyang mababang pinagmulan. Ito ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan, isang malalim na pakana na gumamit sa kanya bilang isang kasangkapan. Pero paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Alona. Matagal na akong nag-iimbestiga, sabi ni Isabela. Ang aksidente sa sunog ay hindi ordinaryo. Mayroong mga ulat na nagsasabing may nakakita sa isang babae na tumakas mula sa bahay bago ang sunog. At mayroong mga nakakita sa isang kasambahay na may dalang sanggol na tumakas patungo sa probinsya ng Quezon. At nang makita kita kanina, Maria, ang iyong muka, ang iyong mga mata, ang bilog na peklat sa iyong pulso. Mayroong kakaibang pagtibok sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag. Ito ay ang pakiramdam ng isang ate. Inabot ni Isabela ang isang maliit na music box mula sa kanyang handbag. Binuksan niya ito at isang pamilyar na himig ang umalingaw-ngaw. Ang himig na yon. Naramdaman ni Alona ang luha na muling umagos. Ang music box na yon, ang musika na yon. Ito ang laging pinapatugtog ng kanyang ina noong bata pa siya bago siya matulog. Ang music box na yon ay nawala sa sunog at akala niya ay kasama na ring nawala ang lahat ng alaala. Ito ang music box ni nanay, bulong ni Alona. Paano? Nakita ko ito sa isang lumang pawn shop sa Quezon, sa isang liblib na bayan. Nakita ko ang ukit na Maria sa ilalim nito. Paliwanag ni Isabela. Doon ko sinimulang pagdudahan ng lahat. Ang babaeng nagpawn nito ay nagsabi na nakita niya ito sa isang lumang bahay na nasunog. Niyakap ni Alona si Isabela mahigpit. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit sa mga guho ay mayroong pagkakakilanlan, mayroong pamilya. Ang init ng yakap ni Isabela ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Salamat ate, bulong ni Alona. Salamat sa paghahanap sa akin. Niyakap din siya ni Isabela ng mahigpit. Walang anuman Maria, ikaw ang dugo ko, ikaw ang pamilya ko. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, tila may isang anino na dumaan sa malayo. Isang sasakyan na may madilim na salamin na tila nagmamanman. Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Doña Gregoria. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong ni Doña Gregoria sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaang sirain nila ang lahat ng pinaghirapan ko. Agad na inilabas ni Doña Gregoria ang kanyang cellphone. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng magkapatid na yan, sabi niya sa kausap sa telepono, at gumawa ka ng paraan para sirain ang kanilang kredibilidad. Kailangan nating pigilan ang kanilang mga plano bago pa man sila makagawa ng mas malaking gulo. Sa kabila ng madilim na kaganapan, ramdam ni Alona ang kakaibang lakas. Hindi na siya ang Alona na takot, hihiya, at walang laban. Ngayon, siya ay si Maria Monteverde at mayroon siyang pamilya at mayroon siyang karapatang ipaglaban ang katotohanan. Pagbalik ni Alona at Isabela sa bahay ni Isabela, isang moderno at eleganteng penthouse, may naghihintay na tawag. Doña Isabela, may mga tawag po mula sa mga media. Sabi ng assistant ni Isabela sa telepono. May mga balita po tungkol sa inyo at sa isang kapatid na bigla na lang lumitaw. Lumingon si Isabela kay Alona. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi nag-aksaya ng panahon si Doña Gregoria. Inabot ni Isabela ang telepono. Sige, sagutin mo. Sabihin mo na handa kaming magbigay ng pahayag
Sa tamang panahon, binaba ni Isabela ang telepono. "Maria," sabi niya kay Alona, "magsisimula na ang laban at hindi ito magiging madali." Tumango si Alona. Handa na siya. Handa na siyang harapin ang lahat. Bumalik si Alona sa Mansion Villarreal kinaumagahan, hindi bilang isang manugang na naghahanap ng kalinga, kundi bilang isang babaeng handang tapusin ang isang kabanata ng kanyang buhay. Kasama niya si Isabela, na ang presensya ay tila isang pananggalang laban sa lamig ng bahay na yon. Ang bawat hakbang ni Alona sa marmol na sahig ay mabigat, ngunit tiyak. Naabutan nila si Doña Gregoria sa sala, nakaupo sa kanyang paboritong silyon, humihigop ng kape na tila walang nangyari noong nakaraang gabi. Ngunit nang makita niya si Alona at Isabela, agad na nagbago ang timpla ng kanyang muka. Ibinagsak niya ang tasa sa platito ng padabog. "Ang kapal ng mukha ninyong bumalik dito matapos ang iskandalong ginawa ninyo kagabi." Bungad ni Doña Gregoria. Ang boses ay matinis at puno ng lason. "At ikaw, Alona, kasama mo pa ang babaeng manloloko na yan?" Hindi natinag si Isabela. Humakbang siya pauna, hinarang ang tingin ng matanda kay Alona. "Nandito kami para kunin ang mga gamit ng kapatid ko, Doña Gregoria. Hindi kami magtatagal sa bahay na ito na puno ng mga ahas." Tumawa ng mapakla si Doña Gregoria. Tumayo ito at lumapit sa kanila. Ang mga mata ay nanlilisik. "Kapatid? Ha? Isang malaking kalokohan. Nagpapaniwala ka sa mga papeles na peke? Alona, ginagamit ka lang ng babaeng yan para sirain ang pamilya natin." Sa sandaling iyon, bumaba si Ramon mula sa hagdan. Mugto ang kanyang mga mata at gulo-gulo ang buhok, tila hindi natulog magdamag. Nang makita niya si Alona, agad siyang lumapit, ngunit huminto rin nang makita ang malamig na tingin ng kanyang asawa. "Alona," bulong ni Ramon, "bakit ka umalis kagabi? Nag-alala ako." Tinitigan siya ni Alona. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Ramon hindi bilang ang prinsipeng kanyang minahal, kundi bilang isang lalaking kulang sa paninindigan. "Nag-alala?" tanong ni Alona. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. "Nasaan ang pag-aalala mo noong pinahiya ako ng iyong ina sa harap ng maraming tao, Ramon? Nasaan ka noong pinasuot niya sa akin ang uniforme ng katulong? Nasaan ka noong kailangan kita?" Yumuko si Ramon, hindi makatingin ng diretsyo. "Alam mo namang mahirap kalabanin si Mama. Ayaw ko lang ng gulo." "Gulo?" Napatawa ng mapait si Alona. "Ang buhay ko rito ay isang malaking gulo, Ramon. At ikaw, na asawa ko, ay walang ginawa kundi manood." Sumingit si Doña Gregoria. "Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Siya ang nagbigay sa'yo ng marangyang buhay na ito. Kung hindi dahil sa kanya, nasa putikan ka pa rin sa Quezon." Inilabas ni Isabela ang isang brown na sobre at inihagis ito sa center table. Kumalat ang mga litrato at dokumento, ang DNA test results na nakuha nila ng madalian, ang birth certificate, at ang mga lumang litrato. "Basahin ninyo yan," maring sabi ni Isabela. "Hindi galing sa putikan ang kapatid ko. Siya ay isang Monteverde. At ang yaman na ipinagmamalaki ninyo, baka nakalimutan ninyo kung saan nanggaling ang kapital ng Villarreal Corporation noong lugi na kayo dekada na ang nakalilipas." Namutla si Doña Gregoria. Alam niya ang katotohanan, ngunit ang makita itong nakalatag sa mesa ay ibang usapan. Tiningnan ni Ramon ang mga dokumento. Binasa niya ang DNA result na nagpapatunay na 99% magkapatid sina Isabela at Alona. Tiningnan niya ang kanyang ina, naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. "Ma?" tanong ni Ramon. "Totoo ba ito?" "Peke yan," sigaw ni Doña Gregoria, ngunit halata ang panginginig sa kanyang boses. "Huwag kang maniwala sa kanila, Ramon. Gusto lang nilang agawin ang lahat sa atin." Hinarap ni Alona si Ramon.
Ito na ang huling pagkakataon. Ito na ang huling pagsubok. Ramon, sabi ni Alona. Ang mga mata ay nangingilidid ang luha, ngunit matatag. Tumingin ka sa akin. Huwag sa nanay mo. Huwag sa mga papel. Sa akin. Naniniwala ka ba sa akin? Sasama ka ba sa akin na alamin ang katotohanan? O mananatili ka sa ilalim ng saya ng iyong ina? Ang katahimikan sa sala ay nakabibingi. Rinig ang bawat paghinga, ang bawat tibok ng puso. Tumingin si Ramon kay Alona, puno ng pagmamahal at sakit. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Gregoria na nakatitig sa kanya ng may halong banta at utos. Bumuka ang bibig ni Ramon para magsalita, ngunit walang lumabas. Yumuko siya muli at umatras ng isang hakbang palayo kay Alona. Palapit sa kanyang ina. Iyon ang sagot. Naramdaman ni Alona ang pagdurog ng kanyang puso, pero kasabay nito ay ang paglaya. Ang huling tali na nag-uugnay sa kanya sa impyernong ito ay naputol na. Salamat, Ramon, bulong ni Alona. Dahil sa pananahimik mo, naging malinaw ang lahat. Hindi mo kailangan ng asawa. Ang kailangan mo ay isang manika. Tumalikod si Alona at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ate Isabela, tara na. Wala na akong babalikan dito. Alona, sandali. Tawag ni Ramon. Akmang hahabol. Huwag mo siyang sundan. Sigaw ni Doña Gregoria. Hinawakan ang braso ng anak. Hayaan mo siyang umalis. Wala siyang kwenta. Huminto si Alona sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Mali ka, Doña Gregoria. Ako ang pinakamalaking pagkakamali ninyo. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko. Lumabas si Alona at Isabela sa mansyon. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanila. Masakit sa mata, ngunit nagbibigay ng init. Sumakay sila sa kotse at habang umaandar ang makina, tumingin si Alona sa side mirror. Nakita niya ang malaking bahay na unti-unting lumiliit. Ang bahay na naging kulungan niya ng ilang taon. Hinawakan ni Isabela ang kamay niya habang nagmamaneho. Ayos ka lang ba? Pinunasan ni Alona ang huling luhang pumatak sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na hangin. Masakit ate, sagot ni Alona. Pero kakayanin ko. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ako at hindi na ako magpapatalo kahit kailan. Tumingin si Isabela sa kanya at ngumiti ng may halong tapang. Tama iyan. Ngayon, oras na para kunin natin ang nararapat sa atin. Ito pa lang ang simula, Maria. Ito pa lang ang simula. Habang papalayo ang sasakyan, naiwan sa mansyon ng isang Ramon na nakaluhod sa sahig, umiiyak sa paanan ng kanyang ina, habang si Doña Gregoria ay nakatingin sa bintana. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot sa paparating na bagyo. Pinanood ni Isabela si Alona mula sa pintuan ng guest room. Mahimbing ang tulog ng kanyang kapatid, yakap-yakap ang isang unan na tila ba ito na lang ang tanging sandigan niya sa mundo. Sa sinag ng umagang araw na tumatama sa mukha ni Alona, nakita ni Isabela ang sarili niyang ina. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong kurba ng ilong. Napabuntong hininga si Isabela. Ilang taon niyang pinangarap ang sandaling ito, ang makasama muli, ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Pero kasabay ng tuwa ay ang kirot. Ang kirot na makita ang mga peklat, pisikal at emosyonal na dinadala ni Alona dahil sa mga taong dapat sana ay nag-alaga sa kanya. Dahan-dahang isinara ni Isabela ang pinto at nagtungo sa kusina. Ang amoy ng kapeng barako ay pumuno sa penthouse, isang pamilyar na amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanilang kabataan sa Laguna. Bago ang lahat ng trahedya, umupo siya sa mesa at binuksan ang kanyang tablet. Agad na bumungad sa kanya ang mukha ni Doña Gregoria sa isang sikat na morning show. Ang pamagat ng balita.
Eskandalo sa alta sosyedad, CEO Isabela Monteverde, biktima ng isang impostora? Napahigpit ang hawak ni Isabela sa tasa ng kape. Pinakinggan niya ang sinasabi ng matanda. "Naku mare," sabi ni Doña Gregoria sa interview, puno ng pekeng pag-aalala. "Awa ang nararamdaman ko para kay Isabela. Alam nating lahat na ulila siya, kaya madaling samantalahin ang kanyang pangungulila. Ang babaeng yon, si Alona, ay dating katulong namin. Walang pinag-aralan, galing sa hirap. Bigla na lang siyang nagpanggap na kapatid ni Isabela para makahuthot ng pera, isang malinaw na modus." Padabog na pinatay ni Isabela ang tablet, nanginginig ang kanyang laman sa galit. Napakagaling magmanipula ni Doña Gregoria. Ginagamit nito ang media para baliktarin ang sitwasyon, para gawing biktima ang sarili at kontrabida si Alona. "Ate," napalingon si Isabela. Nakatayo si Alona sa may pasilyo, gising na. Suot nito ang isang simpleng silk robe na ipinahiram niya. Kahit bagong gising, may natural na ganda si Alona na hindi kayang tapatan ng kahit anong alahas ni Doña Gregoria. "Magandang umaga, Maria," bati ni Isabela. Pinilit ng ngumiti para itago ang kanyang galit. "Halika, mag-almusal tayo." Lumapit si Alona, ngunit nakita ni Isabela na nakatingin ito sa patay na screen ng tablet. "Napanood ko rin yun sa cellphone ko," mahinang sabi ni Alona habang umuupo. "Sinasabi nilang impostora ako, na pera lang ang habol ko sa'yo." Inabot ni Isabela ang kamay ng kapatid sa ibabaw ng mesa. Malamig ang mga palad nito. "Hayaan mo silang magsalita. Ang katotohanan ay parang langis, Maria. Kahit anong gawin nilang paglubog dito sa tubig, lilitaw at lilitaw pa rin ito sa ibabaw. Nasa atin ang ebidensya, nasa atin ang DNA test." "Pero ate," nag-aalalang tanong ni Alona, "paano kung masira ang pangalan mo, ang kumpanya mo? Ayokong madamay ka sa gulo ng buhay ko." Umiling si Isabela ng mariin. "Hindi gulo ang buhay mo, buhay natin ito. At tungkol sa kumpanya, itinayo ko ang Monteverde Holdings mula sa abo. Wala akong kinatakutan noon at lalong wala akong kinatatakutan ngayon na kasama na kita." Tumayo si Isabela at kumuha ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa harap ni Alona. "Ano ito?" tanong ni Alona. "Mga dokumento ng kumpanya, financial reports, project proposals," sagot ni Isabela. "Simula ngayon, hindi ka na lang basta si Alona na dating kasambahay. Ikaw si Maria Monteverde, co-owner ng lahat ng meron ako. Tuturuan kita. Ipapakita natin sa kanila na hindi ka lang basta impostora, na may utak ka, may kakayahan ka, at higit sa lahat, may karapatan ka." Binuksan ni Alona ang folder. Sa una, nakita ni Isabela ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Pero habang nagbabasa si Alona, nakita niya ang pagbabago. Ang kilay nito ay nagsalubong sa konsentrasyon. Nagtanong ito tungkol sa mga figures, sa mga termino. Matalino si Alona. Ang katalinuhang yon ay matagal lang natabunan ng takot at pangaapi. Habang nag-aaral si Alona, tumunog ang cellphone nito na nakalapag sa mesa. Ramon calling. Tinitigan lang ito ni Alona. Hindi gumagalaw. "Sasagutin mo ba?" tanong ni Isabela. Pinagmamasdan ang reaksyon ng kapatid. Huminga ng malalim si Alona. Pagkatapos ay pinindot ang reject. "Wala na kaming dapat pag-usapan," matatag na sabi ni Alona. Bagamat nakita ni Isabela ang lungkot sa mga mata nito, pinili na niya ang kampo niya. Proud na proud si Isabela. Ang kapatid niyang dating sunod-sunuran ay natututo nang tumayo sa sariling mga paa. Kinahapunan, habang abala sila sa pagre-review ng mga lumang files tungkol sa sunog, dumating ang sekretarya ni Isabela na may dalang isang maliit na sobre. Walang return address, walang pangalan ng sender. "Ma'am, iniwan lang po ito sa lobby guard.
Para daw po sa inyo personal, sabi ng sekretarya bago lumabas. Kinuha ni Isabela ang sobre. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang papel ay luma at medyo gusot. Dahan-dahan niya itong pinunit. Sa loob, may isang piraso ng papel at isang lumang litrato. Ang litrato ay malabo. Kuha mula sa malayo, ngunit malinaw ang nasa larawan. Ang lumang bahay ng mga Monteverde habang nilalamon ng apoy. At sa gilid ng gate, may isang sasakyan na pamilyar kay Isabela. Isang itim na sedan na madalas niyang makita noong bata pa siya. Ang sasakyan ng asawa ni Doña Gregoria. Kinuha niya ang maliit na papel na kasama nito. Sulat kamay. Nanginginig ang mga letra. Hindi aksidente ang nangyari. Nakita ko ang lahat. Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, puntahan ninyo ako bago ako maunahan ng mga Villarreal. Sa ibaba ng sulat ay may nakalagay na address ng isang liblib na barangay sa Batangas. Nagkatinginan sina Isabela at Alona. Ang takot sa mga mata ni Alona ay napalitan ng determinasyon. Ate, bulong ni Alona, hawak ang litrato. Ito na ba yon? Ang susi sa hustisya para kina nanay at tatay? Hinawakan ni Isabela ang papel ng mahigpit. Ramdam niya ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib, pero mas matimbang ang pag-asa. Oo, Maria, sagot ni Isabela. Ang boses ay puno ng bakal. Nagsisimula pa lang tayo, at sa pagkakataong ito, tayo ang maniningil. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng kumulimlim ang langit, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Pero sa loob ng penthouse, handa na ang magkapatid na suungin ang anumang bagyo. Malakas ang buhos ng ulan nang dumating ang itim na SUV ni na Alona at Isabela sa isang liblib na barangay sa Batangas. Putik ang kalsada at madilim ang paligid. Tanging ang ilaw ng sasakyan ang tumatanglaw sa mga puno ng niyog na humahampas sa hangin. Bumaba si Alona, suot ang isang kapote at naramdaman ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Ngunit mas matindi ang lamig na dulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ito na yon, ang lugar na nakasulat sa misteryosong papel. Sa harap nila ay isang maliit at lumang kubo. Kumatok si Isabela sa pintuan ng kahoy. Tao po, Manang Soling, tawag ni Isabela. Nilalakasan ng boses para marinig sa itaas ng ugoong ng ulan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang sumilip. Puti na ang buhok at kuba na ang likod. Nang makita niya si Isabela, nanlaki ang kanyang mga mata na tila nakakita ng multo. Si Senyorita Isabela, nanginginig na tanong ng matanda. Pinapasok sila ni Manang Soling sa loob ng kubo. Amoy luma at amoy gamot, pero maayos ang gamit. Naupo si Alona sa isang bangkong kawayan, pinagmamasdan ang matanda na nanginginig habang nagtitimpla ng tsa. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, basag na boses ni Manang Soling habang inaabot ang tasa kay Alona. Tinitigan siya ng matanda ng matagal. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina, Hija, ang Senyora Maria. Napahawak si Alona sa kanyang dibdib. Kilala niyo po ang nanay ko? Ako ang yaya ninyo noong mga bata pa kayo, kwento ni Soling, at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Noong gabing mangyari ang sunog, nandoon ako. Tumahimik ang buong kubo. Tanging ang patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Alona. Manang, tanong ni Isabela. Seryoso ang tono. Ano po ba talaga ang nangyari? Aksidente ba ang sunog? Umiling ng mariin ang matanda. Ang takot ay bumakas sa kanyang mukha. Hindi, senyorita. Bago magkaroon ng apoy, may dumating na bisita. Isang itim na sasakyan. Huminga ng malalim si Soling, tila natatakot banggitin ang pangalan. Si Doña Gregoria Villarreal. Narinig ko silang nagtatalo ng papa ninyo sa library. Sumisigaw si Gregoria tungkol sa lupa, sa shares, sa pera. Napakuyom ng kamao si Alona.
Naramdaman niya ang init na gumagapang sa kanyang leeg. Ang babaeng nagmalupit sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Siya rin pala ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Pag-alis ni Gregoria, may naiwan na amoy. Patuloy ni Soling, nanginginig ang boses. Amoy gas. At ilang sandali lang, sumabog na ang library. Nagkagulo. Nakuha ko si Maria. Nasanggol pa noon at tumakbo kami palabas. Pero hinarang kami ng mga tauhan ng Villarreal. Kinuha nila si Maria sa akin. Binayaran nila ako para tumahimik at umalis ng Maynila. Takot na takot ako noon. Patawarin niyo ako. Lumuhod ang matanda sa harap ni Alona. Humahagulgol. Imbes na magalit sa matanda, nakaramdam si Alona ng awa. Itinayo niya ito at niyakap. Wala kayong kasalanan, Manang. Ang mahalaga, nagsalita na kayo ngayon. Paglabas nila ng kubo, tumila na ang ulan. Pero ang bagyo sa loob ni Alona ay nagsisimula pa lang. Habang nasa biyahe pabalik ng Maynila, tahimik si Alona. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw na dumadaan. Maria, tawag ni Isabela habang nagmamaneho. Okay ka lang ba? Humarap si Alona sa kapatid. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tuyo na ang mga ito at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na ako iiyak, ate, sabi ni Alona. Ang boses ay matakay matatag at buo. Sa loob ng maraming taon, inisip ko na wala akong kwenta dahil yon ang ipinaramdam sa akin ni Doña Gregoria. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi siya matapang, ate. Takot siya. Takot siya sa atin kaya niya ginawa yon. Napangiti si Isabela. Nakita niya ang pagbabago. Ang Alona na nakasakay sa kotse papuntang Batangas ay puno ng takot. Ang Alona na katabi niya ngayon ay handa ng lumaban. Tama ka, sabi ni Isabela. At gagamitin natin ang takot na yon laban sa kanya. Pagdating nila sa penthouse, agad nilang inilabas ang mga dokumentong nakuha nila, kasama ang sinumpaang salaysay na pinirmahan ni Manang Soling kanina. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang koneksyon ni Doña Gregoria sa sunog. Binuksan ni Alona ang TV para tingnan ang balita. Muli, nakita niya ang mukha ni Doña Gregoria. Umiiyak sa harap ng kamera. Umaarte na siya ang biktima ng paninira. Dati, nasasaktan si Alona kapag nakikita ito. Ngayon, nakaramdam siya ng pandidiri. Kinuha ni Alona ang kanyang cellphone. Maraming missed calls at messages galing kay Ramon. Ramon, Alona, please kausapin mo ako. May nalaman ako. May nakita ako sa mga gamit ni Papa. Ramon, huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi ni Mama. Naguguluhan na ako. Tinitigan ni Alona ang mensahe. Gusto niyang maniwala na nagbago na si Ramon, na may ginagawa ito. Pero sa ngayon, hindi niya kailangan ng taong naguguluhan. Kailangan niya ng katarungan. Pinatays niya ang cellphone at inilapag sa mesa. Oras na para magpahinga, sabi ni Isabela. Hinahaplos ang likod ni Alona. Bukas, isasampa na natin ang kaso. Pumasok sila sa kani-kanilang kwarto. Nakahiga na si Alona nang makarinig siya ng kaluskos. Hindi ito galing sa loob ng kwarto. Galing ito sa sala. Napabangon si Alona. Tiningnan niya ang orasan. 2:00 ng madaling araw. Tulog na dapat ang lahat ng staff ng building. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Binuksan niya ito ng kaunti para sumilip. Madilim sa sala, pero may anino siyang nakita malapit sa mesa kung saan nakapatong ang mga ebidensya at ang laptop ni Isabela. Isang lalaking nakasuot ng itim, may hawak na flashlight at baril. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang sigaw. Alam na ni Doña Gregoria. Alam na ng matanda na nakuha nila ang witness at hindi ito magpapatalo nang walang dugong dadanak. Ang lalaki ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kwarto ni Isabela. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng magtago na lang. Ito na ang pagkakataon niyang protektahan
ang kaisa-isang pamilyang meron siya. Dahan-dahang kinuha ni Alona ang isang mabigat na vase sa gilid ng pinto. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mata ng isang saglit at humakbang palabas sa dilim. "Sino ka?" sigaw ni Alona, sabay hagis ng vase sa direksyon ng lalaki para makuha ang atensyon nito at mailayo kay Isabela. Lumingon ang lalaki, itinutok ang baril sa kanya at sa dilim ng gabi, nakita ni Alona ang kislap ng paputok. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong Mansion Villarreal, pero sa loob ng library, gising na gising ang diwa ni Ramon. Nakaupo siya sa harap ng malaking mesa ng kanyang yumaong ama, si Don Antonio. Sa labas, naririnig niya ang malakas na buhos ng ulan at ang dagundong ng kulog, tila sinasabayan ang gulo sa kanyang isipan. Sa harap niya ay isang lumang leather notebook, ang diary ng kanyang ama na nakuha niya sa isang nakatagong compartment sa likod ng painting. Nanginginig ang kamay ni Ramon habang binubuklat ang mga pahina. Ang amoy ng lumang papel ay humalo sa amoy ng alak na iniinom niya kanina para pakalmahin ang sarili. Agosto 98, basa ni Ramon sa isang entry. "Natatakot ako kay Gregoria. Ang ambisyon niya ay walang hangganan. Ngayong gabi, narinig ko siyang kausap ang isang lalaki tungkol sa mga Monteverde. Sinasabi niyang kailangan mawala ang hadlang. Diyos ko, ano ang balak niyang gawin?" Nanlamig si Ramon. August 98. Iyon ang taon ng sunog. Ang taon kung kailan namatay ang mga magulang ni Isabela at kung kailan namatay si Maria. Inilipat niya ang pahina sa sumunod na entry, dated 2 days after the fire. Nangyari na. Abo na ang lahat. Umiiyak si Gregoria sa harap ng media, pero sa kwarto, nakita ko siyang nakangiti habang hawak ang mga titulo ng lupa. Sabi niya, "Para ito sa atin, Antonio. Para sa kinabukasan ni Ramon." Pero dugo ang pundasyon ng kinabukasan na ito. Gusto kong magsumbong, pero hawak niya ako sa leeg. "Patawarin ako ng Diyos." Napahagulgol si Ramon. Ang ama niya, na akala niya ay namatay sa sakit sa puso, ay namatay sa bigat ng konsensya. At siya ay nabuhay sa karangyaan na galing sa dugo ng pamilya ng babaeng mahal niya. "Anong klaseng halimaw ka, Mama?" Bulong ni Ramon sa sarili. Ang luha ay pumapatak sa mga pahina. Biglang bumukas ang pinto ng library. Nagulat si Ramon at mabilis na isinara ang diary at ipinasok ito sa ilalim ng tumpok ng mga magazine. Pumasok si Doña Gregoria, nakasuot ng silk na pantulog, may hawak na baso ng tubig. "Ramon?" Gulat na tanong ng ina. "Bakit gising ka pa? At bakit ka umiiyak?" Pinunasan ni Ramon ang kanyang muka. Tinitigan niya ang ina. Dati, nakikita niya rito ang isang matapang na babae na gagawin ang lahat para sa pamilya. Ngayon, nakikita na niya ang anino ng isang demonyo. "Wala, Ma. Hindi lang ako makatulog," sagot ni Ramon. Pilit na pinatatag ang boses. "Iniisip ko si Alona." Sa pagbanggit ng pangalan ni Alona, dumaan ang isang kilabot sa mukha ni Doña Gregoria, pero agad itong napalitan ng inis. "Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, Ramon. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya? Ang panloloko niya. Siya ang sumira sa pamilya natin." Lumapit si Gregoria at hinawakan ang balikat ni Ramon. Ang hawak na dati ay nagbibigay ng kalinga, ngayon ay parang rehas na bakal. "Makinig ka sa akin, anak. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Lahat ng ito." Ikinumpas niya ang kamay sa paligid ng marangyang kwarto, "ay para hindi ka matulad sa iba na inaapakan. Tiwala lang, Ramon. Malapit nang matapos ang lahat ng problema natin." Tinignan ni Ramon ang mga mata ng ina. "Matapos? Paano matatapos, Ma?" Ngumiti ng mahiwaga si Gregoria. "Basta, matulog ka na. Bukas, magigising tayong payapa na ang lahat." Lumabas si Gregoria ng library. Naiwan si Ramon na kinakabahan. Malapit nang matapos.
Anong ibig sabihin nun? Hindi mapakali si Ramon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Manalo, ang dating abogado ng kanyang ama na ngayon ay retirado na. Hello? Ramon? 3:00 na ng madaling araw. Sagot ng matandang abogado sa kabilang linya, halatang bagong gising. Attorney, kailangan ko ng sagot. Diretsahan na, sabi ni Ramon. Yung mga transaction noong 98, yung paglipat ng assets ng Monteverde sa Villarreal Corp. Legal ba yun? Nanahimik ang kabilang linya ng matagal. Ramon, hiho, bakit mo hinahalungkat ang libingan ng nakaraan? Dahil buhay ko ang nakasalalay dito. Attorney, sabihin mo sa akin ang totoo. Bumuntong hininga ang matanda. Peke ang mga pirma, Ramon. Pinilit ng nanay mo ang tatay mo na ayusin ang mga papeles habang magulo ang lahat dahil sa sunog. Alam ng tatay mo na mali, pero takot siya sa nanay mo. Takot siya sa kung anong kayang gawin ni Gregoria. Ibinaba ni Ramon ang telepono. Kumpirmado. Ang buong buhay nila ay isang kasinungalingan. Tumayo si Ramon. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang balaan si Alona. Hindi sapat ang text o tawag. Kailangan niya itong puntahan. Palabas na sana siya ng library nang marinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa kabilang kwarto. Sa private office nito, nakabukas ng bahagya ang pinto. Nagtago si Ramon sa gilid ng pader at nakinig. Ano? Sigaw ni Doña Gregoria. Ang boses ay matinis at puno ng galit. Anong palpak? Simpleng trabaho lang, hindi niyo pa magawa. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Trabaho? Binaril mo? O bakit buhay pa? Patuloy na sigaw ni Gregoria sa telepono. Sugatan! Wala akong pakialam kung sugatan siya. Ang gusto ko, patay. Patay si Alona at ang kapatid niya. Napahawak si Ramon sa kanyang bibig para pigilan ang pagsigaw. Binaril. Ang nanay niya, nagpapatay ng tao. At hindi lang kung sino, ang asawa niya. Si Alona. Makinig kayo. Nanggigil na utos ni Gregoria. Nakatakas sila papunta sa ospital? Sundan ninyo. Tapusin ninyo ang trabaho bago pa dumating ang mga pulis. Doblehin ko ang bayad. Siguraduhin ninyong hindi na sisikatan ng araw ang mga Monteverde na yan. Ibinaba ni Gregoria ang telepono ng padabog. Sa likod ng pinto, parang gumuho ang mundo ni Ramon. Ang babaeng nagluwal sa kanya ay isang mamamatay tao. Dahan-dahan siyang umatras. Nanginginig ang mga tuhod. Bumalik siya sa library. Kinuha ang diary ng ama at ang susi ng kotse. Wala nang natitirang pagmamahal sa puso niya para sa ina. Takot at pandidiri na lang. At isang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Alona. Bulong ni Ramon habang tumatakbo palabas ng mansyon patungo sa garahe. Patawarin mo ako sa pagiging duwag. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaharurot ito palabas ng gate. Kailangan niyang unahan ang mga tauhan ng ina niya. Kailangan niyang iligtas si Alona, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkalaban niya sa sarili niyang kadugo. Sa rearview mirror, nakita niya ang ilaw sa kwarto ng kanyang ina. Para itong mata ng isang halimaw na nakatingin sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya iiwas ng tingin. Ang digmaan ay hindi na lang sa pagitan ng Monteverde at Villarreal. Ang digmaan ay nasa loob na ng tahanan ng mga Villarreal. At handa na si Ramon na sunugin ang lahat para sa katotohanan. Amoy gamot, amoy dugo, at amoy ng takot. Iyan ang bumabalot sa emergency room ng ospital kung saan nakaupo si Alona. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang plastic cup ng tubig na hindi niya mainom. Sa tabi niya, nakaupo si Isabela habang ginagamot ng nurse ang daplis ng bala sa kanyang braso. Mabuti na lang at nakaiwas ito. Pero ang ilang pulgada lang ang pagitan ng bala sa buhay at kamatayan ay sapat na para yumanig sa mundo ni Alona. Huwag kang mag-alala, Maria. Daplis lang ito, sabi ni Isabela. Pilit nang ngumingiti kahit namumutla sa sakit. Ang mahalaga, buhay tayo.
Hindi tayo napatay ng tauhan ni Gregoria. Hindi makasagot si Alona. Ang tapang na naramdaman niya kanina sa Batangas ay tila nauubos na. Totoong buhay na ang nakataya dito. Hindi na lang ito tungkol sa pangalan umana. Pumapatay si Doña Gregoria. Bumukas ang pinto ng ER at pumasok si Attorney Santos, ang abogado ng kumpanya ni Isabela. Baka sa mukha nito ang masamang balita. Ma'am Isabela, Alona? Bungad ng abogado. Hinihingal. Galing ako sa istasyon ng pulis at may masama akong balita. Napahigpit ang hawak ni Alona sa kanyang tasa. Ano po yon, attorney? Nahuli na ba ang bumaril? Umiling ang abogado. Nakatakas ang gunman, pero hindi yon ang pinakamalala. Tumawag ang mga pulis sa Batangas. Ang bahay ni Manang Soling. Nasunog kaninang madaling araw. Nabitiwan ni Alona ang tasa. Tumapo ng tubig sa sahig. Ano? Si Manang Soling? Kumusta siya? Yumuko si Attorney Santos. Wala na siya doon. Nang dumating ang mga bumbero, hindi natin alam kung nakatakas siya o kung nakuha siya ng mga tauhan ni Gregoria. Ang malinaw, sunog ang buong bahay. Wala na ang orihinal na kopya ng affidavit na naiwan niya doon kung sakaling hindi natin nadala. Napasandal si Alona sa pader. Parang gumuho ang langit sa kanya. Si Manang Soling ang nag-iisang witness nila. Kung wala ito, hearsay lang ang lahat. Papel lang ang hawak nila na madaling sabihing peke ni Gregoria. Wala na, bulong ni Alona. Tumutulo ang luha. Wala na tayong laban. Masyado siyang makapangyarihan. Kaya niyang sunugin ang lahat. Kaya niyang burahin ang kahit sino. Biglang bumukas ang TV sa waiting area. Breaking news ang nakalagay sa screen. Lumabas ang mukha ni Doña Gregoria. Nasa isang press conference ito, suot ang itim na damit, mukhang api at luhaan. Ang galing umarte. Mga kababayan, umiiyak na pahayag ni Gregoria sa TV. Nais kong ipaalam sa inyo na ang aking pamilya ay biktima ng terorismo. Ang 2 babaeng nagpapanggap na Monteverde. Sila ang nagpadala ng gunman sa sarili nilang tirahan para palabasin na ako ang may gawa. Gumagawa sila ng drama para sirain ako. At ngayon, pinagbabantaan nila ang buhay ko. Napasinghap ang mga tao sa ospital na nanonood. Diyos ko, sabi ng isang nurse. Grabe naman pala ang mga babaeng yon. Tumingin ang nurse kay Alona at Isabela. Nakilala sila nito. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa paligid. Mula sa awa, naging hinala at takot. Halika na, Maria. Yaya ni Isabela. Tumayo kahit masakit ang braso. Hindi tayo ligtas dito. Kailangan nating umalis. Pero bago sila makahakbang, bumukas ang pinto ng ospital at pumasok si Ramon. Basag-basag ang itsura nito. Gulo ang buhok, gusot ang damit, at parang baliw na naghahanap ng kung sino. Nang makita niya si Alona, tumakbo siya palapit. Alona, salamat sa Diyos at ligtas ka. Akmang yayakapin siya ni Ramon. Umatras si Alona. Ang galit at sakit ay sumabog sa kanyang dibdib. Huwag mo akong hawakan! Sigaw ni Alona. Ano? Nandito ka para tapusin ang trabaho ng nanay mo? Para siguraduhin na patay na kami? Natigilan si Ramon. Hindi, Alona. Maniwala ka. Nandito ako para tumulong. Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang ginawa ni Mama. Nabasa ko ang diary ni Papa. Tama na, Ramon. Putol ni Isabela. Humarang sa pagitan nila. Wala na kaming panahon sa mga kwento mo. Muntik na kaming mamatay dahil sa pamilya mo. Maniwala kayo. Pagsusumamo ni Ramon, lumuhod sa harap ni Alona. Ang mga mata nito ay puno ng luha at desperasyon. Alona, mahal kita. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko. Pero ngayon, lalaban na ako. May ebidensya ako. Tiningnan ni Alona si Ramon. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto niyang yakapin ang asawa. Pero paano? Ang ina nito,
ang nagpapatay sa magulang niya. Ang ina nito, ang sumunog sa bahay ni Manang Soling. Ang tiwala ay parang salamin na kapag nabasag, mahirap nang buuin. Umalis ka na, Ramon. Malamig na sabi ni Alona, tinalikuran ng asawa. Huli na ang lahat. Wala nang ebidensyang tatanggapin ng korte laban sa isang bilaryal. Natalo na kami. Panalo na ang nanay mo. Alona, hindi. Guard, tawag ni Isabela. Pakiusap, ilayo niyo ang lalaking ito sa amin. Hinawakan ng mga guard si Ramon. Hindi siya nanlaban, pero nakatingin lang siya kay Alona habang inilalayo. Ang mukha niya ay puno ng sakit, pero may kakaibang determinasyon na sumilip sa kanyang mga mata bago siya tuluyang makaladkad palabas. Nang makaalis si Ramon, napaupo si Alona sa sahig. Ubos na siya. Wala na silang witness. Sugatan si Isabela. Galit sa kanila ang publiko. At ang puso niya ay durog na durog dahil sa pagtaboy sa taong mahal niya. Talo na tayo, ate. Hikbi ni Alona. Siguro nga tama si Doña Gregoria. Wala tayong lugar sa mundong ito. Niyakap siya ni Isabela. Pareho silang umiiyak. Ito na ang sandaling pakiramdam nila ay nag-iisa sila sa buong mundo. All is lost. Lumipas ang ilang oras. Nakalipat sila sa isang safe house na pag-aari ng kaibigan ni Isabela. Tahimik ang lahat. Nakatulala lang si Alona sa TV. Hinihintay ang susunod na kasinungalingan ni Doña Gregoria. Nasa screen pa rin ang press conference. Live pa rin ito. Si Doña Gregoria ay nasa podium. Tinatapos ang kanyang talumpati. Kaya hinihiling ko sa mga otoridad, sabi ni Gregoria. Taas no. Hulihin ang mga impostor na yon. Bigyan ng katarungan ng pamilya Villarreal. Palakpakan ang mga tao. Ngumiti si Gregoria ng tagumpay. Akmang papatayin na ni Alona ang TV nang biglang may nagkagulo sa gilid ng stage. May isang lalaking umakyat sa entablado. Inagaw nito ang mikropono mula kay Doña Gregoria. Nagulat ang lahat. Nagulat si Doña Gregoria. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Napahawak siya sa screen ng TV, si Ramon. Nakatayo si Ramon sa harap ng buong bansa. Hawak niya ang isang lumang leather notebook sa isang kamay at isang flash drive sa kabila. Ang mukha niya ay hindi na ang mukha ng isang takot na anak. Ito ay mukha ng isang lalaking handang sunugin ang sarili niyang mundo para sa katotohanan. Bitawan mo yan, Ramon. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Doña Gregoria. Sinusubukang agawin ng mic pero tinulak siya ni Ramon palayo. Bumagsak ang matanda sa sahig. Humarap si Ramon sa kamera. Diretso ang tingin. Parang nakatingin siya mismo kay Alona sa kabilang ibayo ng screen. Ako si Ramon Villarreal. Ang boses niya ay nanginginig pero malakas. Umaaling-aungaw sa buong bansa. At nandito ako para aminin ang kasalanan ng aking pamilya. Hawak ko ang ebidensya na magpapabago ng lahat. Napasinghap si Alona. Tumulo ang luha niya, pero hindi dahil sa lungkot. Mayroon akong importanteng sasabihin, patuloy ni Ramon. Biglang nag-blackout ang screen ng TV. Nag-blackout ang malaking screen sa likod at namatay ang mikropono sa kamay ni Ramon. Pero hindi namatay ang ingay sa loob ng conference hall. Sa halip, lalo itong lumakas. Daandang flash ng camera ang sunod-sunod na kumislap, nakakabulag, parang kidlat sa gitna ng bagyo. Ang mga security guard ay sumugod paakyat ng stage para hilahin siya, pero hinarangan sila ng mga reporter. Lahat ay nakataas ang mga cellphone, naka-livestream sa social media. Hindi mapipigilan ni Doña Gregoria ang katotohanan sa pamamagitan lang ng pagpatay sa kuryente. Ang mundo ay nanonood pa rin. Bumaba ka dyan, Ramon, sigaw ni Doña Gregoria, na ngayon ay tinutulungan ng kanyang assistant na tumayo mula sa pagkatulak. Gulo-gulo ang buhok ng kanyang ina at ang mukha nito ay hindi na maipinta sa galit. Nababaliw ka na. Sinisira mo ang sarili mong pamilya. Tiningnan ni Ramon ang kanyang ina. Masakit. Sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso niya
na makita ang babaeng nagpalaki sa kanya sa ganitong kalagayan. Pero mas masakit ang alaala ng takot sa mga mata ni Alona. Mas masakit ang isipin na ang marangyang buhay na kinalakihan niya ay galing sa abo ng pamilya ng asawa niya. Itinaas ni Ramon ang diary ng kanyang ama. Wala nang mic, kaya ginamit niya ang buong lakas ng kanyang boses para marinig ng lahat sa kwarto at ng mga cellphone na nakatutok sa kanya. Ito ang diary ni Don Antonio Villarreal, ang aking ama. Sigaw ni Ramon. Ang boses niya ay nanginginig pero puno ng diin. Dito, detalyado niyang isinulat kung paano plinano ng aking ina, si Doña Gregoria, ang pagsunog sa mansyon ng mga Monteverde noong 98. Napasinghap ang mga tao. Mas lalong bumilis ang pitik ng mga kamera. Sinungaling! Tili ni Doña Gregoria. Sumusugod na parang mabangis na hayop para agawin ang notebook. Akin na yan. Gawa-gawa lang yan ng baliw mong ama. Umatras si Ramon. Inilayo ang diary. Agosto 17, 98. Basa niya ng malakas mula sa pahina. Isinulat ni Papa. Tagumpay si Gregoria. Abo na ang mga Monteverde. Ang mga titulo ng lupa ay nailipat na sa atin sa pamamagitan ng peking deed of sale na pinirmahan ko sa ilalim ng banta. Patawarin ako ng Diyos, pero hawak niya ako sa leeg. Katahimikan. Nakabibimingi ang katahimikan sa hall matapos marinig ang mga salitang yon. Itinaas naman ni Ramon ang flash drive. At dito sa drive na ito, nandoon ang lahat ng bank transfer records, ang pera na ginamit para bayaran ng arsonist at ang pera na ibinayad kay Manang Soling para itago ang sanggol na si Maria Monteverde. Nakilala niyo ngayon bilang si Alona Reyes Villarreal. Itigil niyo siya, utos ni Doña Gregoria sa mga guard. Ang boses ay pumipiyok na sa desperasyon. Arestihin niyo ang anak ko. Nakadroga siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Pero walang gumalaw. Maging ang mga guard ay natigilan, nagpapalitan ng tingin. Ang bigat ng ebidensya, ang sinseridad sa boses ni Ramon ay hindi matatawaran. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng hall. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, pinangungunahan ng Chief of Police at kasama nila si Attorney Santos, ang abogado ni na Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Doña Gregoria. Chief, hulihin niyo ang lalaking yan. Sinisiraan niya ako. Lumapit ang Chief of Police sa stage, pero hindi siya tumingin kay Ramon. Dumiretso siya kay Doña Gregoria. Doña Gregoria Villarreal, sabi ng Chief, matigas at formal. May warrant of arrest po kami laban sa inyo para sa kasong arson, multiple murder at money laundering. Ang mga dokumentong hawak ng anak ninyo ay tugma sa mga ebidensyang na-recover namin. Hindi totoo yan, sigaw ni Gregoria habang pinupusasan siya ng mga pulis. Nagpupumiglas siya, nawawala na ang lahat ng poise at dignidad na iningatan niya ng ilang dekada. Ako ang Doña Gregoria, hindi niyo ako pwedeng kulungin. Ramon, tulungan mo ako. Anak, bakit mo ito ginagawa sa akin? Tumingin si Ramon sa ina habang kinakaladkad ito ng mga pulis. Ang mga mata ng ina ay nanlalaki, puno ng takot at sumbat. Ginagawa ko ito para maging malaya ka na sa kasinungalingan, ma. Bulong ni Ramon, tumutulo ang luha. At para maging malaya na rin ako. Nang mailabas na si Gregoria, naiwan si Ramon sa gitna ng stage. Siya na lang mag-isa. Ang mga reporter ay nakapalibot sa kanya, nagtatanong, nagsisigawan. Sir Ramon, totoo ba ang lahat? Sir Ramon, anong mangyayari sa Villarreal Corporation? Sir Ramon, anong mensahe niyo kay Alona? Sa pagbanggit ng pangalan ni Alona, tumahimik si Ramon. Tumingin siya sa isang camera na naka-livestream. Alam niyang nanonood si Alona. Lumapit siya sa lens ng camera. Parang ito na lang ang tanging bagay sa mundo. Alona, simula niya, ang boses ay basag. Alam kong huli na ang lahat.
Alam kong hindi mabubura ng ginawa ko ngayon ang lahat ng sakit na dinulot namin sa pamilya mo, ang lahat ng panghahamak ko, ang karuwagan ko. Lumuhod si Ramon sa harap ng kamera, sa harap ng buong bansa. Patawarin mo ako. Hindi dahil gusto kong bumalik ka. Patawarin mo ako dahil iyon ang nararapat sa'yo. Ibinabalik ko sa'yo at kay Isabela ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang lahat ng yaman na ninakaw ng pamilya ko. Aalis ako at magsisimula sa wala. Gusto ko lang malaman mo na sa huling pagkakataon, pinili kitang ipaglaban. Yumuko si Ramon at hinayaan ang sarili na umiyak. Wala siyang pakialam kung makita siya ng buong mundo na mahina. Sa sandaling iyon, siya ang pinakamatapang na lalaki sa silid. Biglang nahawi ang dagat ng mga reporter sa likuran. May dumating. Dahan-dahang inangat ni Ramon ang kanyang ulo. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Alona. Suot pa rin niya ang simpleng damit katabi si Isabela. Ang mukha ni Alona ay hindi maipaliwanag. May halong gulat, awa at lungkot. Tumayo si Ramon. Gusto niyang tumakbo palapit, yakapin ang asawa, pero pinigil niya ang sarili. Wala siyang karapatan. Nagkatitigan sila sa gitna ng magulong hall. Ang mga flash ng kamera ay tila bumagal. Humakbang si Alona palapit. 1, 2. Hanggang sa nasa harap na siya ng stage, tumingala siya kay Ramon. Ramon, banggit ni Alona. Ang boses niya ay mahina, pero rinig na rinig ni Ramon. Alona, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Mabilis na sabi ni Ramon. Pipirmahan ko ang lahat ng papeles. Makukuha niyo na ang hustisya. Tinitigan siya ni Alona. Nakita ni Ramon ang luha sa mga mata nito. Hustisya! Bulong ni Alona. Oo, nakuha namin ang hustisya. Pero Ramon, ang puso ko? Paano naman ang puso ko? Hindi nakasagot si Ramon. Dahan-dahang umiling si Alona. Isang ngiti na puno ng pait ang gumuhit sa kanyang labi. Salamat sa ginawa mo, sabi ni Alona. Pero hindi ko alam kung sapat na yon para kalimutan ko na ang nanay mo ang pumatay sa mga magulang ko. At ikaw ang anak niya. Tumalikod si Alona. Alona, tawag ni Ramon. Ang puso niya ay parang pinipiga. Huminto si Alona, pero hindi siya lumingon. Paalam, Ramon. Naglakad si Alona palayo. Kasama si Isabela palabas ng hall. Naiwan si Ramon sa gitna ng liwanag at ingay, hawak ang tagumpay ng katotohanan, pero talunan sa pag-ibig. Sa loob ng masikip na courtroom, amoy ng lumang kahoy at floor wax ang humahalo sa bigat ng tensyon. Nakaupo si Alona sa unahan, katabi si Isabela at ang kanilang mga abogado. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nanginginig sa takot, ay mahigpit na nakahawak ngayon sa kamay ng kanyang ate. Kalmado siya, handa. Ilang buwan na ang lumipas mula nang sumabog ang katotohanan. Ilang buwan ng mga pagdinig, ng mga testigo, at ng pambabatikos ng mga loyalista ng mga Villarreal. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Ngayon ang araw ng paghuhukom. Bumukas ang pinto sa gilid at inilabas ng mga pulis si Doña Gregoria. Hindi na ito ang Doña Gregoria na nakilala ni Alona sa mansyon. Ang babaeng laging nakagown, puno ng alahas, at taas noo kung maglakad. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos, ay puti na at sabog. Ang kanyang mukha ay bagsak at matanda na. Pero ang kanyang mga mata niya ay nandoon pa rin ang puot. Nang magtama ang paningin nila ni Alona, umirap ang matanda. Tila sinasabing hindi siya nagsisisi. Magsitayo ang lahat para sa hukom. Sigaw ng court clerk. Pumasok ang judge at umupo. Ang katahimikan sa loob ay nakabibingi. Rinig ni Alona ang sarili niyang paghinga. Nagsimulang magbasa ang judge. Bawat salita ay parang martilyo na pumapako sa kabaong ng paghahari ni Doña Gregoria.
Sa kasong People of the Philippines versus Gregoria Villarreal, humigpit ang hawak ni Isabela kay Alona. Ang korteng ito ay napatunayan na ang akusado ay guilty beyond reasonable doubt sa kasong arson at multiple murder. Napasinghap ang mga tao sa loob. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter. Hahatulan siya ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong nang walang pribilehiyo ng parol. Pagkabagsak ng maso ng judge, nagkagulo. Hindi! Mali yan! Sigaw ni Doña Gregoria, nagpupumiglas habang hinahawakan ng mga pulis. Wala kayong karapatan. Ako ang nagtayo ng syudad na ito. Mga walang utang na loob. Lumingon si Gregoria kay Alona. Ang mukha nito ay pula sa galit. Ikaw, duro ni Gregoria kay Alona. Masaya ka na ba? Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Isa kang sumpa, Alona. Sumpa. Sa halip na matakot o umiyak gaya ng dati, tumayo si Alona. Tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mata. Walang galit, kundi awa. Hindi ako ang sumira sa pamilya niyo, Doña Gregoria. Mahinahong sagot ni Alona, pero rinig ng lahat. Ang kasakiman ninyo ang sumira sa inyo. At ang katotohanan ang nagpalaya sa amin. Natigilan si Gregoria. Sa unang pagkakataon, wala siyang masagot. Hinila na siya ng mga pulis palabas ng courtroom. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala sa pasilyo hanggang sa tuluyan ng tumahimik. Napaupo muli si Alona. Tapos na. Nanalo sila. Naramdaman niya ang yakap ni Isabela. Nagawa natin, Maria. Bulong ni Isabela. Nakuha na natin ang hustisya para kina nanay at tatay. Tumulo ang luha ni Alona, luha ng ginhawa. Pero sa gitna ng selebrasyon, hinanap ng kanyang mga mata ang isang tao. Sa kabilang dulo ng courtroom, sa bangko ng mga saksi, nakaupo si Ramon. Siya ang star witness ng prosekusyon. Siya ang nagdiin sa sarili niyang ina. Nakayuko lang ito, hindi makatingin kay Alona. Ang itsura niya ay pagod na pagod, payat, at malungkot. Paglabas ng courthouse, dinumog sila ng media. Ang mga flash ng camera ay nakakasilaw. Miss Monteverde, Miss Alona, ano ang pakiramdam na nakulong na si Doña Gregoria? Babalik na ba kayo sa Villarreal Mansion? Ngumiti lang si Alona at humarap sa mga kamera. Ang hustisya ay nakuha na namin, pero ang pera o mansyon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga, napatunayan namin na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa apelyido o yaman. Nagpalakpakan ng mga tao sa labas. Naramdaman ni Alona ang gaan ng kanyang dibdib. Malaya na siya. Habang papunta sila sa sasakyan, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Alona? Lumingon siya. Si Ramon. Nakatayo ito sa gilid ng hagdanan ng korte, hawak ang isang brown envelope. Sininyasan ni Alona si Isabela na mauna na sa kotse. Susunod ako, ate. Saglit lang. Lumapit si Alona kay Ramon. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga alaala, masaya at masakit. Congratulations! Mahinang sabi ni Ramon, pilit nang ngumingiti. Tapos na ang lahat. Oo, Ramon, tapos na, sagot ni Alona. Inabot ni Ramon ang envelope kay Alona. Ano ito? Annulment papers, sagot ni Ramon. Pinirmahan ko na. At ang deed of donation. Ibinalik ko na ang lahat ng shares at properties na kinuha ng pamilya ko sa inyo. Wala akong itinira para sa sarili ko. Napatitig si Alona sa envelope. Ito ang kalayaan niya. Ito ang hustisya. Pero bakit parang may kumirot sa puso niya? Saan ka pupunta? Tanong ni Alona. Aalis ako ng bansa, sabi ni Ramon, tumitingin sa malayo. Hindi ko kayang manatili dito. Nadala ang apelyidong Villarreal. Gusto kong magsimula sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Gusto kong maging karapat-dapat sa sarili ko. Tumingin siya muli kay Alona at nakita ni Alona ang Ramon na minahal niya noon. Ang lalaking simple, mabait at mapagmahal bago ito nilamon ng takot sa ina.
Alona, garalgal na sabi ni Ramon, mahal na mahal kita. At dahil mahal kita, pinalalaya na kita. Hindi ako ang lalaking para sa'yo. Deserve mo ang isang lalaking kayang tumayo para sa'yo mula sa simula, hindi sa huli. Humakbang si Ramon palapit, akmang hahalik sa noo ni Alona. Pero huminto siya. Nirerespeto niya ang distansya. Patawad sa lahat. Bulong niya. Tumalikod si Ramon at nagsimulang maglakad pababa ng hagdan. Ang kanyang balikat ay bagsak. Dala ang bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya. Gusto siyang tawagin ni Alona. Gusto niyang sabihin na, Ramon, pwede pa nating ayusin ito. Dahil mahal pa rin niya ito. Pero alam ni Alona na hindi pa panahon. Masyado pang sariwa ang mga sugat. Kailangan ni Ramon na buuin ang sarili niya ng mag-isa. At kailangan din ni Alona na hanapin kung sino siya bilang Maria Monteverde, hindi bilang Alona na asawa ni Ramon. Paalam, Ramon. Bulong ni Alona sa hangin. Salamat sa pagpapalaya sa akin. Pinanood niya itong sumakay sa isang taxi at umalis. Huminga ng malalim si Alona. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay sumisikat na. Hudyat ng isang bagong umaga. Humarap siya sa kalsada kung saan naghihintay ang kanyang ate Isabela. Humarap siya sa kanyang kinabukasan. Ngayon, hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang api. Siya na ang may hawak ng sarili niyang tadhana. Isang taon na ang lumipas, ngunit tila ibang buhay na ang tinatahak ni Alona ngayon. Nakatayo siya sa backstage ng isang malaking convention center sa Makati. Rinig niya ang dagundong ng palakpakan mula sa labas ng kurtina. Dati, ang tunog ng maraming tao ay nagpapakaba sa kanya, nagpapaliliit sa kanyang pakiramdam. Pero ngayon, musika ito sa kanyang pandinig. Humarap siya sa salamin. Wala na ang uniforme ng kasambahay. Wala na rin ang mga simpleng damit na tanda ng kanyang pagtatago. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting suit. Simple ngunit may awtoridad. Ang kanyang buhok ay nakadapo nang maayos sa kanyang balikat. At ang kanyang mukha ay maaliwalas. Puno ng kumpiyansa. Lumapit si Isabela at inayos ang kwelyo ng kanyang blazer. Handa ka na ba, Maria? Nakangiting tanong ng ate niya. Ngumiti si Alona. Handa na ako, ate. Para sa kanila. Bumukas ang kurtina. Lumabas si Alona sa entablado. Sinalubong siya ng liwanag ng spotlight at ng libu-libong kababaihan na nakaupo sa audience. Ito ang grand launch ng Alona Foundation, isang organisasyon na itinayo niya gamit ang kanyang mana para tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at diskriminasyon. Huminga siya ng malalim, hinawakan ng mikropono, at tiningnan ang mga mukha sa harap niya. Nakita niya ang sarili niya sa kanila. Mga babaeng takot, mga babaeng sinabihan na wala silang halaga, mga babaeng naghahanap ng pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Alona. Ang boses niya ay buo at matatag. Marahil, kilala niyo ako bilang ang nawawalang tagapagmana ng mga Monteverde. O baka naman, kilala niyo ako sa mga balita bilang ang babaeng dating kasambahay na minaliit ng isang makapangyarihang pamilya. Tumahimik ang buong bulwagan. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako sa sinabi nila. Patuloy niya. Naniwala ako na dahil galing ako sa hirap, dahil wala akong apelyido, ay wala akong karapatang maging masaya. Hinayaan kong yurakan nila ang pagkatao ko kapalit ng kapirasong pagmamahal. Napahawak si Alona sa kanyang dibdib, damang-dama ang bawat salita. Pero natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang dignidad ay hindi inireregalo. Hindi ito nabibili ng pera at hindi ito nawawala dahil lang sa suot mong damit. Ang dignidad ay nasa loob natin. Tayo ang magbibigay ng halaga sa sarili natin kapag hindi na kaya ng iba. Nakita niya ang pagtulo ng luha ng ilang babae sa unahan. Kaya sa inyong lahat na naririto, napakiramdam ay maliit at walang boses. Tumayo kayo. Ipaglaban ninyo ang inyong lugar sa mundo.
Dahil ang tunay na reyna ay hindi yung may korona, kundi yung babaeng kayang bumangon matapos durugin ng mundo. Nagpalakpakan ang lahat. Isang standing ovation. Ang ingay ay parang alon na humahampas, naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Pagkatapos ng event, habang nagpapahinga si Alona sa kanyang opisina, pumasok si Isabela na may dalang isang maliit na sobre. Walang return address, pero galing ito sa isang liblib na probinsya sa Visayas. Dumating kanina, sabi ni Isabela, inabot ang sulat. Sa tingin ko, galing sa kanya. Alam agad ni Alona kung sino. Bumilis ng bahagya ang tibok ng puso niya, pero hindi na dahil sa sakit. Binuksan niya ang sobre. Isang simpleng litrato at maikling sulat ang nasa loob. Sa litrato, makikita si Ramon. Naka-t-shirt lang ito, pawisan, at may dalang mga libro habang naglalakad sa isang pilapil sa gitna ng palayan. Ang mukha niya ay payat, maitim dahil sa araw, pero may ngiti na hindi nakita ni Alona nung nasa mansyon pa sila. Isang ngiting payapa. Binasa niya ang sulat. Alona, nabalitaan ko ang tungkol sa foundation. Congratulations! Ang galing mo! Alam kong malayo na ang narating mo. Nagtuturo na ako ngayon sa isang maliit na eskwelahan dito sa probinsya. Simple lang ang buhay. Walang aircon, walang driver, walang party. Pero sa unang pagkakataon, nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Sinusubukan kong bumawi sa mga kasalanan ng pamilya ko sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga bata na maging tapat at matapang. Mga bagay na huli ko na natutunan. Hindi ako sumulat para manggulo. Sumulat ako para magpasalamat. Dahil sa'yo, natagpuan ko ang sarili ko. Sana balang araw, mapatawad mo ako ng buo. Pero kahit hindi, mananatili kang inspirasyon sa akin. Mag-iingat ka palagi, Maria. Napangiti si Alona, isang tunay na ngiti. Walang pait, walang hinanakit. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa loob ng kanyang drawer. Hindi niya ito itinapon, pero hindi rin niya ito niyakap. Bahagi ito ng nakaraan, isang leksyon na nagpatibay sa kanya. Kamusta siya? Tanong ni Isabela. Mabuti, sagot ni Alona. Mukhang masaya na siya at masaya ako para sa kanya. Ikaw? Tanong ng ate niya. Masaya ka ba? Tumayo si Alona at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula roon, kitang-kita niya ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa bintana. At sa refleksyon, nakita niya ang isang babaeng hindi na kailangan ng prinsipe para iligtas siya, dahil siya na ang nagligtas sa sarili niya. Oo, ate, sagot ni Alona, habang pinapanood ang paglipad ng isang ibon sa himpapawid. Masaya ako, dahil sa wakas, ako na ito, ako na si Maria, at hawak ko na ang sarili kong mundo. At sa paglubog ng araw, hindi kadiliman ang sumalubong kay Alona, kundi ang pangako ng isang bukas na siya mismo ang gagawa. At dito, nagtatapos ang kwento ng paghahanap sa sarili ni na Alona at Ramon, isang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Sa inyong lahat na matiyagang nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata, mula sa unang luha ng pighati ni Alona hanggang sa kanyang huling ngiti ng tagumpay, maraming salamat po. Habang isinusulat at binuo ko ang kwentong ito, tila naramdaman ko rin ang bigat na dinala ni Alona sa kanyang dibdib. Alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate sa pakiramdam na minsan parang nakalimutan na natin ang ating halaga dahil sa sobrang pagmamahal sa iba. Nais ko sanang baunin ninyo ang mensahe na iniwan ni Maria Monteverde sa ating lahat, na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman ng kanyang asawa, sa sasabihin ng kanyang biyenan, o sa kung ano ang suot niya. Ang tunay na yaman ay ang ating dignidad at ang tapang na piliin ang ating sarili kapag hindi na tama ang trato sa atin. At tungkol naman kay Ramon, naway magsilbi siyang paalala
na kahit gaano pa tayo nagkamali, hindi pa huli ang lahat para magbago at itama ang ating landas, basta't bukal ito sa loob. Kayo ba, mga kaibigan? May bahagi ba ng kwento ni Alona ang kumurot sa inyong puso? Huwag kayong mahiya na ibahagi ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comments. Gustong-gusto kong marinig ang boses ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Mag-iingat kayo palagi.